Kabanata 91. Ang Immortal Palace sa harap ay lumulutang sa kawalan, naglalabas ng isang misteryosong engkanto na liwanag. Sa unang tingin ito ay isang napakahalagang lugar. Tumingin si Zhao Wuji sa palasyo sa kanyang harapan, nakaramdam ng labis na pananabik. Sa wakas natagpuan ang lugar na ito. Sa loob ng palasyong ito, mayroong isang uri ng apoy na tinatawag na likas na apoy ng tao. Ito ang layunin ng kanilang paglalakbay. Habang iniisip ito, mabilis na lumipad si Zhao Wuji. Hindi nagtagal, dumating siya sa Immortal Palace. Huminga siya ng malalim, hinampos niya ito ng isang palad. Isang malaking palad na parang langit ang tumama sa Immortal Palace. Isang dagandong na tunog ang tumunog, at ang immortal na enerhiya sa itaas ng Immortal Palace ay kumulo. Hindi mabilang na mga ilaw ng engkanto, tulad ng mga banal na espada, ang dumaan patungo sa kanya. Sa isang iglap ay tumusok ito sa kanyang palad. Nagulat si Zhao Wuji at napaatras, naging pangit ang kanyang mukha. Ang Immortal Palace na ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Natatakot ako na hindi madaling buksan ito. Habang nag-iisip pa lang ako, bigla na lang may tumunog sa langit sa di kalayuan. May mga bitik sa kawalan. Kaagad pagkatapos, ilang figure ang lumabas mula sa mga bitik sa espasyo. Kasama nito, mayroong isang malakas na aura. Pigilan ang lahat ng partido. Kasabay nito, ilan pang mga boses ang dumating. May mga tunog ng pagkagulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang tulad ng isang misteryosong palasyo ng engkanto dito. Sinabi rin ng ilang tao, Zhao Wuji, ang swerte mo talaga. Upang matuklasan ang mahiwagang palasyong engkanto na ito. Gayunpaman, hindi rin kami masama. Malamang na imposible para sa iyo na monopolyo ang Immortal Palace na ito. Sumimangot si Zhao Wuji at tumingin kay si Zhou. Nakakita ako ng ilang figure na nagmumula sa mga bitek sa kalawakan. Ang lakas ay napakalakas. Siya ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa antas na 88. Sila ang mga matatanda ng iba't ibang sekta at pamilya. Nguso. Malamig siyang ngumuso. Matagal na niyang alam na imposibleng kunin ang lugar na ito sa kanyang sarili. Hindi ko lang akalain na ganun kabilis ang pagdating ng iba. Pero okay lang, napaka-misteryoso ng Immortal Palace na ito. Mahihirapan siyang buksan ito ng mag-isa. Ngayon, magagamit na lang natin ang kapangyarihan ng mga taong ito para buksan muna ang Immortal Palace. Dahil nandito ka, hindi ko na kailangan pang sabihin. Buksan muna natin ang palasyo at pagkatapos ay mag-usap. Iminungkahi ni Zhao Wuji. Pwede. Tumango ang isang lalaking matangkad, nagtataglay ng walang katapusang lakas sa pagtataas ng kanyang mga kamay at paa. Siya ay mula sa Earth Spirit Clan, isang Super Elder. Ang kanyang pangalan ay Elder Wanshan. Okay, magsanib puwersa muna tayo para buksan itong Immortal Palace. Pumayag din ang isa pang malakas na lalaki. Nakasuot ng itim na robo ang lalaki at nakatayo roon habang nasa likod ang mga kamay. Napaka-ordinaryo niya. Gayunpaman, ang isang pares ng mga mata ay napakalamig. Bukod dito, nagdadala rin siya ng nakakatakot na banal na kapangyarihan. Siya ang Super Elder ng Undead Imperial Clan. Elder Baekhyun. May isang matandang lalaki din na nakasuot ng puting damit na maraming ulap ang nakapinta. Siya ay may kulay abo na buhok at isang immortal na espiritu. Hindi siya umimik bagkus ngumuso siya ng malamig. Malinaw, ito rin ang default. Ang matandang ito ay ang Super Elder ng Chenkun Immortal Sect. Elder Kaitian. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga tao na 88th level God Kings din. Gayunpaman, sila ay mas mahina kaysa sa mga taong ito sa mga tuntunin ng aura at katayuan. Maaari lamang silang makinig sa mga taong ito. Dahil kayong lahat ay walang pagtutol, gawin natin ito. Si Zhao Wuji ang unang kumilos, at muli niyang ipinalakpak ang kanyang malaking palad. Sa palad, lumitaw ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mabilis na pag-ikot ay bumuo ng walang katapusang banal na larawan. Mabilis na shoot pasulong. Sabay-sabay. Mabilis ding kumilos sina Elder Wanshan, Elder Baekhyun, at Elder Kaitian. Sinuntok ni Elder Wanshan. Ang kanyang kamao ay naging isang walang hanggang bundok. Ang kapangyarihan ay labis na nakakatakot, na nagpapanginig sa buong mundo. Kumukulo ang dugo ng lahat.
Ito ay isang pisikal na master. Ang banal na katawan ng kalaban ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ginamit ni Elder Baekhyun ang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan ng Imperial Clan. Sa isang pitik ng kanyang braso, tila naging banal na martilyo na umaabot sa langit. Sumugod siya pasulong. Ito ang Sky Shaker, kapangyarihang walang kapantay. Hinawakan ni Elder Kaitian ang langit gamit ang dalawang kamay. Agad itong namuo at naging espada ng universo. Isang espada ang nagbukas ng langit at hamampas pasulong. Sa sandaling kumilos ang ilang tao, mayroon silang kakaibang kasanayan. Ang malawak na kapangyarihan ay sumugod patungo sa Immortal Palace. Bilang karagdagan, marami pang 80 level na God Kings ang kumilos ng buong lakas. Ang buong Immortal Palace ay yumanig ng husto. Patuloy na kumukulo ang liwanag ng bituin sa itaas. Ito ay naging isang serye ng mga engkanto na espada at tumangay sa lahat ng direksyon. Sumiklab ang digmaan sa isang iglap, at ang mundo ay nawasak. Ang mga malalakas na lalaking ito ay nabigla. Gayunpaman, hindi posibleng mabuksan ang Immortal Palace sa isang iglap. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang Immortal Palace na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Sa parehong oras, sila ay labis na nasa sabik. Sa napakalakas na Immortal Palace, ang mga kayamanan sa loob ay dapat na pambihira. Kung makukuha nila ito, tiyak na sulit ang kanilang sandali. Alam mo, ang kanilang layunin ay makahanap ng isang walang katulad na kayamanan dito. Pagkatapos, ang breakthrough ay umabot sa level 90. Ngayong may ganitong pagkakataon, hindi na nila ito palalampasan. Ang labanan ay tumagal ng ilang araw, at sa wakas, ang Immortal Palace ay nabuksan. Sa sandaling nabuksan ang pinto sa Immortal Palace, naging excited lahat ang mga Super Elder sa paligid nila. Napakahusay. Sa wakas nabuksan, may 88th level na God King na sumugod sa isang iglap. Parang kidlat, sumugod siya kaagad sa Immortal Palace. Bagamat makapangyarihan ang tatlong Diyos na haring ito. Gayunpaman, ang sekta sa likod nito ay karaniwan. Dito, hindi ito eksaktong top-notch. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng pagkakataon maaari siyang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na manalo at makuha ang kayamanan. Nang makita ng ilan pang Super Elder ang eksenang ito, dumilim din ang kanilang mga mukha. Tuso talaga, mabilis din silang kumilos at sumugod patungo sa Immortal Palace. Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong ang dumating mula sa harapan. Kaagad pagkatapos, ang mga hiyawan. Ang Haring Diyos na nanguna ay talagang lumipad pabalik. Ang kanyang katawan ay nabasag, at ang langit ay tinina ng pula ng banal na dugo. Anong nangyari? Tumigil agad ang mga Super Elder sa paligid nila. Nakaharap nila ang isang mabigat na kalaban. Lalong lumiit ang pagiging bata ni Zhao Wuji. Namanhid ang kanyang anit. Mayroon bang mas nakakatakot sa Immortal Palace? Anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Elder Baekhyun. Ang nasugatan na hari ng Diyos ay itinuro ng may takot habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Sinabi niya, may mga kakilabot na bagay. Napakalakas niya, isang galaw niya lang ako nasaktan. Talagang may malalakas na tao sa Immortal Palace. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Elder Baekhyun. Napabuntong hininga din ang ibang tao. Lahat ay tumingin sa harapan, hindi na nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Boom boom boom. Biglang nanginig ang kawalan, at kumulo ang walang katapusang liwanag ng bituin. Isang figure ang lumabas sa Immortal Palace. Isa itong matangkad na figure na nakasuot ng maapoy na pulang baluti. Nagkaroon ng nakakatakot na apoy na kumikislap sa baluti. Dala niya ang isang banal na espada sa kanyang likod at isang sibat sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw siya, ang banal na apoy sa kanyang katawan ay tumama sa buong mundo. Nagulat ang mga matatanda sa paligid niya at napaatras ng 2 hakbang. Natigilan sila. Anong kaayla hilakbot na amoy? Siya yon. Napabulalas pa ang Haring Diyos na nasugatan noon. Nasaktan siya ng lalaking ito. Huwag matakot, magsanib puwersa tayo. Sabi ni Zhao Wuji. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya dapat mapigilan. Ayon, pinagtulungan namin siya. Gawin natin. Isa-isang sumabog muli ang kapangyarihan ng mga Haring Diyos. Sila ay gumawa ng isang tiyak na suntok at pinatay ang misteryosong malakas na lalaki sa harap,
ang misteryosong malakas na lalaki na nakasuot ng flame armor ay nagbigay ng malamig na sigaw. Gamit ang isang alon ng sibat sa kanyang kamay, ito ay naging isang apoy na dragon at tumangay sa buong mundo. Sa isang iglap, nabangga nila ang mahiwagang kapangyarihan ng lahat. Sa isang suntok lang, napunit ang mahiwagang kapangyarihan ng lahat. Nagulat si Zhao Wuji at ang iba pa. Ito ay masyadong malakas. Sa kapangyarihan ng isang tao, kaya niyang labanan ang napakaraming malalakas na lalaki. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang antas ng paglilinang ng kalaban ay dapat naganap na nakahihigit sa kanila. Ito kaya ang 90th level na God King. Sa pag-iisip nito, naging pangit ang kanilang mga mukha. Ako ang immortal na hari, ang Heavenly Fire God King, na responsable sa pagbabantay sa pagbuo ng Divine Furnace. Kung maglakas loob kang pumasok, papatayin ka ng walang awa. Ang malakas na boses ay umalangaw sa buong mundo. Ang cold killing intent ay nagpamanhid ng anit ng lahat. Ano ang dapat kong gawin? Ang ilang matatanda ay nag-iisip na huminto. Masyadong malakas ang kalaban, halos hindi magagapi. Ano ang kinakatakutan mo? Isang galaw lang, paano kung na-block? Kaya niya bang i-block ang moves 2 and 3? Malamig na sinabi ni Elder Kaitian, gawin mo itong muli. Muling kumilos ang lahat, sumiklab ang digmaan. 4 na Super Elders, plus 5 level 88 God Kings. May kabuuang 9 na malalakas na lalaki, lahat ay napatay ng magkasama, patungo sa hari ng langit na apoy na Diyos. Kumilos sila ng buong lakas, at iba't ibang mahiwagang kapangyarihan at batas ang kumalat sa buong mundo. Gayunpaman, ang Heavenly Fire God King ay masyadong makapangyarihan sa araw na ito, na may matalim na sibat sa kanyang kamay na parang dragon, na tumatawid sa lahat ng direksyon. Hinaranggan niya talaga ang 9 na malalakas na lalaki sa isang tao. Hindi dahado. Nakalaban nila ang daan-daang galaw, ngunit nauwi lamang sila sa pagkakatali. Sinabi ng ilang matatanda, hindi. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo mananalo, ngunit ito ay kumukonsumo ng maraming pera. Ang pakinabang ay higit sa pagkalugi. Ibig sabihin, sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuting maghanap ng kayamanan sa ibang lugar. Bagamat misteryoso ang mundong ito ng engkanto. Gayunpaman, hindi kami makakakuha ng anumang mga benepisyo. Maging sina Elder Kaitian at Elder Baeksuan ay sumimangot. Mukhang atres na talaga siya. Si Zhao Wuji ay hindi gustong umatras. Bagaman, ang mga taong ito ay kanyang mga katunggali. Gayunpaman, siya na ngayon ang kanyang kakampi. Dapat siyang umasa sa kapangyarihan ng mga taong ito. Sabi niya, sinong nagsabing wala tayong pagkakataon? Nang marinig ito, maraming ibang tao ang tumingin kay Zhao Wuji. May nagtanong, mayroon ka bang mas malakas na trumpo? Hindi mo naman dadalhin, yung super magic weapon diba? Hindi naman. Umiling si Zhao Wuji. Ngumisi si Elder Kaitian pagkatapos marinig ito, kung gayon, bakit ka nagsasalita ng walang kaparirikan? Nais mo bang magsumikap tayo ng walang kabuluhan? Nananaginip ka. Hindi nagalit si Zhao Wuji. Sinabi niya, ang kasalukuyang sitwasyon. Dapat ay maaari tayong gumuhit ng isang kurbatang kasama nitong Heavenly Fire God King. Sa madaling salita, kaya natin siyang pigilin. Kaya ano? Malamig na sumangot si Elder Kaitian, ang tabla ay hindi itinuturing na panalo. Hindi pinansin ni Zhao Wuji ang kabilang partido. Sa orihinal, may sama ng loob sila sa Chenkun Immortal Sect. Normal lang na magkaharap ang kalaban. Patuloy niya, ngunit huwag kalimutan, hindi kami nagpunta dito ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, maraming tao mula sa iba't ibang pamilya at sekta ang dumating. May mga kasama kami. Maaari nating tanggapin ang responsibilidad at pigilan itong Skyfire God King. Hayaan ang kanyang mga tauhan na pumasok sa Immortal Palace at maghanap ng mga kayamanan. Nang marinig ito, lahat ay natigilan, at pagkatapos ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Oo, isa rin itong paraan. Bagamat hindi kasing lakas nila ang ibang mga kasama. Ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa pagkuha ng wala. Okay, gawin natin ito. Ito ay tumatawag. Pagkatapos nilang magsalita, inilabas ng mga taong ito ang transmission talismans at nagsimulang maghatid ng mensahe. Mabilis ding ipinarating ni Zhao Wuji ang balita kay Lin Xuan at sa iba pa.
Sa kabilang panig, maging si Elder Kai Tian ay naghatid din ng balita. Susunod, kailangan lang nilang maghintay para sa iba na dumating. Sa malawak na kawalan, lumilipad si Lin Zuan, naghahanap ng mga bagong kayamanan. Bigla siyang nakaramdam ng isang mensahe. Mabilis niyang inilabas ang transmission talisman at natanggap ang mensahe dito. Ito ay mula kay Zhao Wuji. Tila isang hindi kapani-pani walang kayamanan ang lumitaw. Agad na nagbago ng direksyon si Lin Zuan at lumipad patungo sa Immortal Palace. Hindi lang siya. Sa isang malaking bundok, sumiklab ang digmaan. Isang dagwang figure ang nagwagayway ng magic sword at tumawid sa lahat ng direksyon. Labanan ang mga halimaw na iyon. Ang nakapalibot na mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ay parang sheer hell. Ang figurang ito ay natural na ang sheer sword god. Matapos niyang makuha ang balita tungkol kay Zhao Wuji, pinatay niya ang halimaw sa kabilang panig gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, pumailan lang siya sa langit at lumipad patungo sa Immortal Palace. Sa itim na palasyo, nagsusumikap si Tianling na maunawaan ang tatlong mural. Sa makatuwid, hindi niya naramdaman ang balita tungkol kay Zhao Wuji. Sa kabilang banda, sa isang misteryosong kuweba, binuksan ni Chen Bawang ang kanyang mga mata, at natanggap din niya ang balita. Sa sandaling ito, siya rin ay umalis. Bilang karagdagan sa kanya, mayroon ding ilang makapangyarihang lalaki mula sa Samsara sect na nakatanggap ng balita. Siyempre, maliban doon sa Wangyu Pavilion. At ang ibang mga sekta ng pamilya, ang mga malalakas na iyon, ay nakakuha din ng balita. Sunod-sunod silang pumunta doon. Biglang naging masigla ang paligid ng Immortal Palace. Parami ng parami ang malalakas na lalaki. Nakatitig sila sa Immortal Palace na nasa harapan nila, sobrang nasa sabik. Tumingin si Zhao Wuji sa malayo. Hindi pa ba dumating ang taong hinihintay niya? Biglang nahulog mula sa langit ang isang madugong liwanag ng espada. Pagkatapos, lumabas ang isang figure na nakasuot ng dagwang baluti. Si Sheer Sword God ang dumating. Nang makita ni Zhao Wuji ang kabilang partido, nakahinga siya ng maluwag. Oo naman, dumating ito. Hindi nagtagal, isang espada ang kumislap at dumating si Lin Zuan. Nang makita ang eksenang ito, muling ngumiti si Zhao Wuji. Pagkarating ni Lin Zuan, naunawaan niya ang ilang sitwasyon. Alam din natin na ang layunin nila sa pagkakataong ito ay ang likas na tao fire. At ang ganitong uri ng banal na apoy ay dapat na nasa templong ito. Sa makatuwid, pagkatapos makapasok, hahanapin ni Lin Zuan at ng iba pa ang likas na apoy ng tao na ito. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating si Chen Bawang at ang iba pang makapangyarihang tao. Gayunpaman, hindi dumating si Tianling. Sinabi ni Zhao Wuji, maghintay lang ng kaunti pa. Kapag ang iba ay halos nandito na, maaari kang kumilos. Naghintay si Lin Zuan at tumingin sa 4 na linggo. Napag-alaman na mayroong 4 na makapangyarihang sekta dito. Ito ang kanilang Reincarnation Sect, Chen-kun Immortal Sect, Immortal Emperor Clan, at Earth Spirit Clan. Bukod dito, ang ibang mga sekta ng pamilya ay bahagyang mas mababa. Ngunit hindi ito dapat maliitin. Sa kanila, dumating ang maraming eksperto mula sa Undead Emperor Clan at Earth Spirit Clan. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao ang nagmula sa Chen-kun Immortal Sect. Dahil dito, napakapangit ni Elder Kai Tian. Kumunot ang noo niya at sinabing, ganito ba? Paano ang iba? Bakit hindi ka dumating? Hindi mo ba natanggap ang mensahe? At saka, nasaan ang Chen-kun Sword God at ang iba pa? Ano ang pakiramdam mo? Walang reaksyon. Oy, parang may nangyari sa Chen-kun Immortal Sect. Natuklasan din ng mga tao mula sa ibang sekta ng pamilya ang eksenang ito. Biglang nagkaroon ng usapan. Ang ilang mga tao ay nalilito. Ang ilang mga tao ay natawa din at sinabi, ito ay isang magandang bagay, mayroong isang mas kakumpetensya. Ngumisi si Lin Zuan dito. Hindi darating ang Chen-kun Sword God. Kung tungkol sa iba pang matatanda, hindi gaanong dumating. Dahil sa nakaraang labanan, direktang pinatay ni Lin Zuan ang mahigit 20 makapangyarihang elder. Ito ay tiyak na isang matinding dagok sa Chen-kun Immortal Sect. Boom! Sa oras na ito, yumanig ang kawalan, at isa pang figure ang nahulog mula sa langit. Ito ay isang binata na nakasuot ng battle armor. Para siyang batang Diyos ng digmaan.
Pagkadating niya, nagbago ang ekspresyon ng mga nakapaligid sa kanya. Tulad ng pagharap sa isang malakas na kalaban. Ang lakas ng hininga. Siya yun. Ang Diyos Haring Katawan ng Earth Spirit Clan. Sinasabing nakatanggap siya ng isang pagpapala na sumasalungat sa langit, at ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa antas 87. Maaari pa siyang lumaban sa mga antas at makipagkumpetensya sa mga matatanda sa ika-88 na antas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din siya. Mabuti, mabuti, mabuti. Si Elder One siya ng Earth Spirit Clan ay labis na masaya. Sa Batang Diyos ng Digmaan, mayroon silang ganap na kalamangan. Ang pagdating ng Batang Diyos ng Digmaan ay nagbigay ng malaking presyon sa lahat. Ito ay isang napakalakas na henyo. Maging ang ekspresyon ni Lin Zuan ay naging seryoso. Bumaling ang tingin niya sa kabilang partido. Ramdam niya na ang aura sa katawan ng kausap ay sobrang nakakatakot. Ay isang malakas na katunggali. At the same time, curious din siya. Anong uri ng kayamanan ang mayroon sa palasyo na pinuntahan ng kabilang partido? Sa unahan, si Zhao Wuji at iba pang mga super elder ay muling tumayo. Sabi nila, may makapangyarihang tagapagtanggol sa unahan, na tinatawag na Skyfire God King. Siya ay napakalakas at responsable sa pagbabantay sa Immortal Palace. Ngunit huwag mag-alala, maaari nating pigilan ang taong ito. Ang natitirang mga tao ay pumasok sa Immortal Palace upang maghanap ng mga kayamanan. Nang marinig ito, ang mga matatanda at makapangyarihang lalaki sa kanilang paligid ay huminga ng malalim. Hindi niya maiwasang kumuyam ang mga kamao. Susunod, oras na upang ilabas ang lahat. Nagpadala rin si Zhao Wuji ng mga mensahe kay Lin Zuan, Sheer Sword God at iba pa. Sinabi niya, ang iyong layunin ay ang likas na Tao Fire. Malinaw. Tumango si Lin Zuan at ang iba pa. Nilinga ni Zhao Wuji ang kanyang ulo at sinabi kay Elder Wan Shan at sa iba pa, gawin natin ito. Pagkatapos sabihin iyon, nanguna siya at naglaro ng Wuji Divine Picture. Sunod-sunod din ang pagsalakay ng iba pang malalakas na lalaki. Ang napakatinding kapangyarihan ay lumundag pasulong. Walang kamatayang palasyo. Ang Heavenly Fire God King ay muling umatras sa Immortal Palace. Ang kanyang misyon ay bantayan ang Immortal Palace at pigilan ang sinuman na makapasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga taong ito ay hindi sumuko at nais na kumilos. Malamig siyang ngumuso, humakbang pasulong, at itinutok ang magic gun sa kanyang kamay pasulong. Sumiklab muli ang digmaan. Mabangis na naglaban ang dalawang panig, at ang malawak na kapangyarihan ay tumawid sa lahat ng direksyon. Namamanhid ang anit ng mga nasa paligid ko. Napakaraming 88th level na God Kings ang nagsanib puwersa, ngunit pinigilan lang nila ang isa't isa. Gaano kalakas ang tagapag-alaga ng Immortal Palace na ito? Ano pa hinihintay mo, bakit hindi ka pumasok agad? Sa unahan, narinig ang mga dagandong ng anak na anak mula sa ilang matatanda. Kumilos ka. Ang Batang Diyos ng Digmaan, kasama ang mga makapangyarihang lalaki ng angkan ng Earth Spirit, ay mabilis na pumasok. Sunod-sunod din ang aksyon ng ibang tao. Nagsimula na ring kumilos si Lin Zuan. Lumipad sila sa Immortal Palace. Napakabagal, pumasok siya sa Immortal Palace. Nakita kong pumasok si Lin Zuan at ang iba pa. Nakahinga ng maluwag si Zhao Wuji at ang iba pa. Grabe, nakapasok din sa wakas. Ang kinubkob na Skyfire God King ay umungal ng pagiging anak. Ang apoy sa kanyang katawan ay kumalat sa lahat ng direksyon, na pinipigilan ang lahat. Pagkatapos, ang Heavenly Fire God King ay pumailang lang sa langit. Tulad ng isang daloy ng liwanag, ito ay patungo sa Immortal Palace. Galit talaga siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ng mga lalaking ito para pasukin ang kanyang mga tauhan. Mapot, dapat tayong bumalik sa Immortal Palace at magwalas sa lahat ng direksyon. Paalisan ang mga taong iyon. Pigilan mo siya ng mabilis at huwag mo siyang babalikan. Bulalas ni Zhao Wuji. Ang mga mukha ng ibang tao ay nagbago din ng husto. Ngayon lang sila nakahinga ng maluwag, at medyo lumuwag ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli ng kalaban ang kapintasan sa isang iglap. Karapat-dapat na maging tagapagtanggol. Tila hindi maaaring maging pabaya ang isang tao sa harap ng gayong tao.
Ang mga taong ito ay kumilos muli, gamit ang kanilang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan upang pigilan ang Heavenly Fire God King. Ang kabilang panig, si Lin Xuan at ang iba ay pumasok sa immortal na langit. Pagkapasok, nalaman nilang napakalawak ng espasyo sa loob. Parang mundo. Nakakatakot din ang amoy dito. Una sa lahat, ang kapangyarihan ng Avenue ay napakalakas. Ang kapangyarihang ito ay tila kayang sugpuin ang lahat. Pangalawa, sobrang nakakatakot din ang hininga ng apoy dito. Kailangang ihanda ng lahat ang kanilang mga depensa at lumaban. Tingnan mo, ano ang nasa unahan. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumipad ang lahat, napasigaw sila. Natuklasan nila na isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa espasyo sa unahan. Ito ay isang nagniningas na puyo ng tubig. Ito ay tila isang puyo ng tubig na nabuo ng hindi mabilang na apoy. Isang mabilis na pag-ikot, sa di kalayuan, para itong galaksi ng apoy. Pagtingin sa eksenang ito, lahat ay natigilan. Nagulat din si Lin Xuan at nagsabi, ito ba ang likas na apoy ng tao? Nasa whirlpool ba ito ng apoy? Sheer Sword God said, posible. Mukhang kailangan nating makarating sa gitna ng puyo ng tubig at tingnan. Ganon din ang iniisip ng ibang tao. Ang banal na kapangyarihan sa kanila ay sumabog at handa silang sumugod. Ngunit sa sandaling ito, ang puyo ng tubig sa harap ay nagsimulang umikot ng mabilis. Sa wakas, lumipad ang mga bahid ng liwanag mula sa loob. Sa sandaling lumabas ang mga sinag ng liwanag na ito, lumipad sila sa lahat ng direksyon. Ang mga ilaw na ito ay parang mga shooting star, na namumulaklak ng napakatingkad. Nakakatakot din ang hininga ng apoy sa itaas. Sa kanila, may sinag ng liwanag na lumipad patungo kay Lin Xuan at sa iba pa. Si Lin Xuan at ang iba ay tumingin ng mabuti. Natuklasan nila na may mga napakahiwagang linya sa liwanag ng apoy. Ito ay tulad ng isang sinaunang simbolo ng Avenue. Sa sandaling iyon, kumulo ang kapangyarihan ng Avenue sa kanilang mga katawan. Hindi kaya ito ang likas na apoy ng tao. Si Lin Xuan at ang iba ay natigilan. Bulalas din ang ibang tao. Di nagtagal, may nagsabi, kumilos ka, sunggaban mo agad. May nagunat ng kanyang malaking kamay mula sa langit at hinawakan ang nag-aalab na mga bulalakaw na ito. Sunod-sunod din ang pagkilos ng ibang tao, na ipinakita ang kanilang mahiwagang kapangyarihan. Si Lin Xuan at ang iba pa ay kumilos din. Isang kabuuang mahigit 100 naglalagablab na bulalakaw ang lumipad palabas. Sa isang iglap, ang mahiwagang kapangyarihan ng lahat ay bumangga sa mga naglalagablab na bulalakaw na ito. Nagkaroon ng dumadagandong na dagandong. Lumilipad ang apoy at nawasak ang langit. Ha, nahuli. Ang isa sa mga matatanda ay tumangala sa langit at tumawa. Nag-transform siya sa isang malaking palad at sinalo ang isa sa mga bulalakaw. Pero sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon niya. Nabasag ang mga palad niya. Nabasag ng naglalagablab na bulalakaw ang kanyang palad at lumipad sa malayo. Sumigaw ang matanda, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Bulalas din ang iba pang mga tao. Dahil natagpuan nila na tila hindi nila nahuhuli ang mga bulalakaw na ito. May gumawa ng formation at natrap ang meteor. Dahil dito, agad na nabasag ang porma sayon. May lumabas sa dagat ng mga bituin at gustong lumunin ang meteor. Bilang isang resulta, ang dagat ng mga bituin ay natagos. Mabilis ding kumilos si Lin Xuan at ang iba pa. Nagpaputok si Lin Xuan ng ilang sword energy, pinutol ang kawalan at pinahinto ang meteor. Tulad ng para sa Sheer Sword God, lumikha siya ng dagat ng dugo. Tumaas at bumagsak ang dagat ng dugo, nilamon ang bulalakaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, pinunit ng bulalakaw ang dagat ng dugo at nabasag ang enerhiya ng espada. Lumipad sa malayo. Inalag ni Lin Xuan ang kanyang katawan at sumimangot. Ang Sheer Sword God sa tabi niya ay bumulalas pa, paano ito posible? Ang kanyang dagat ng Sheer ay nakakatakot. Kahit na ang malalakas na halimaw na iyon ay lalamunan kapag sila ay nilamon. Sa isang iglap, ito ay magiging puting buto. Ngayon, hindi ko man lang lunukan ng isang shooting star. Ito ay hindi ka panipaniwala. Gawin mo ulit. Sabi ni Lin Xuan, isang malamig na liwanag ang namumulaklak sa kanyang mga mata. Mukhang lalabasan na siya ng todo. Ang bilis ng mga meteor na ito ay napakabilis. Lumipad sila sa malayo. At,
hindi nagtagal, bumalik ito sa apoy ng apoy. Anong nangyayari? Balik ulit. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, napasigaw silang lahat. Wala na bang chance? Sumimangot din si Lin Xuan. Ang sitwasyong ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Gayunpaman, hindi siya susuko. Huwag magpanik, lahat. Sa oras na ito, sinabi ng batang Diyos ng digmaan sa harap. Kung maganda ang hula ko, maya-maya, lalabas na naman ang mga meteor na ito. Talaga, hindi lubos na naniwala ang lahat. Pero walang ibang paraan kundi maghintay dito. Makalipas ang isang oras, mabilis na muling umikot ang puyo ng tubig sa harap. Pagkatapos, mahigit 12 maliwanag na sinag ng liwanag ang lumipad palabas. Nang makita ang eksenang ito, naging excited ang lahat. Gawin ito ng mabilis. Lahat ay labis na masaya. Sa pagkakataong ito, hindi na nila ito palalampasan. Ang kapangyarihan sa mga taong ito ay ganap na sumabog. Buong lakas silang kumilos. Si Lin Xuan ay walang exception. Siya ang lumikha ng 6 worlds. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng reincarnation ay tumataas at bumaba sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit gayunpaman, hindi napigilan ang bulalakaw. Napakabilis ng takbo ng bulalakaw. Bukod dito, ang mga apoy sa itaas ay lubhang nakakatakot. Talagang tumagos ito sa 6 na mundo. Dahil dito, hindi ka panipaniwala si Lin Xuan. Dapat alam mo kung gaano siya kalakas ngayon. Maihahambing sa 88th level na God King. Hindi kayang sugpuin ang isang shooting star. Ito ay hindi ka panipaniwala. Si Sheer Sword God ay namutla din. Ngayon pa lang, isang hampas niya ang bulalakaw. Ngunit nalaman niyang nanginginig ang kanyang magic sword. Tila may mga palatandaan ng pagkatunaw. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang binawi ang mahabang kutsilyo. Sabi niya, hindi, masyadong nakakatakot ang apoy sa itaas. Tsaka sobrang bilis niya. Wala tayong maraming pagkakataon na kumilos. Sa totoo lang, hindi nagtagal, ang mga meteor na ito ay bumalik sa puyo ng tubig muli. Ang bawat isa ay maaari lamang magpatuloy sa paghihintay para sa susunod na oras. Ang mga meteor na ito ay sumugod sa ikatlong pagkakataon. Ngunit nabigo pa rin ang lahat. Gayunpaman, nakita din ito ng lahat. Bawat oras, lumilipad ang mga meteor na ito ayon sa isang tiyak na tilapon. Paikot-ikot ito, walang katapusan. Sabi nga, maraming pagkakataon para sa kanila. Iminungkahi ni Chen Baoang, susunod, gusto ba natin ito? Isama ang lahat ng 6 na kapangyarihan sa iyong katawan. Bumuo ng porma sayon. Tingnan mo kung mapipigilan mo siya. Nang marinig ito, mabilis ding tumango ang mga matatanda mula sa Samsara sect sa kanilang paligid. Iniisip din nila na ito ay magagawa. Ano sa tingin mo? Tumingin si Sheer Sword God kay Lin Xuan. Bagaman, ang antas ng paglilinang ni Lin Xuan ay ang pinakamababa sa mga taong ito. Gayunpaman, maraming mga pag-atake ang nagulat sa kanya. Naramdaman niya na ang kapangyarihan ni Lin Xuan ay tila nasa itaas pa rin niya. Sa sandaling ito, gusto niyang marinig ang opinyon ni Lin Xuan. Sinabi ni Lin Xuan, ito ay walang silbi. Sumusuko ka na ba? Hindi ito katulad mo. Sabi ni Chen Baoang. Sinabi ni Lin Xuan, hindi ako sumuko, ngunit nakahanap ng paraan. Batay sa aking mga obserbasyon nitong mga nakaraang panahon. Ang meteor na ito ay talagang lumilipad ayon sa isang tiyak na tilapon. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay napakabilis. Isa lamang sa mga meteor ang magiging mas mabagal sa isang lugar. Ang lugar na iyon ay ang aming pagkakataon upang kumilos. Nang marinig ito, nagulat si Chen Baoang at ang iba pa. Saan? Paanong hindi nila ito napansin? Kahit ang Sheer Sword God ay hindi ito napansin. Gayunpaman, naniwala siya kay Lin Xuan. Sinabi niya, okay, pagkatapos ay gawin ang sinasabi mo. Tara na, huminga ng malalim si Lin Xuan at malakas na sinabi. Lumipad siya pasulong. Napakalakas niya, at naintindihan na rin niya ang sinaunang abenida noon. Sa makatuwid, maaari itong matuklasan. Kung ibang tao lang, malamang hindi na nila ito natuklasan. Lumipad si Lin Xuan patungo sa direksyon ng Flame Vortex. Kasabay nito, may isa pang pangkat na lumilipad dito. Ito ang pangkat na pinamumunuan ng Batang Diyos ng Digmaan. Sa sandaling kumilos ang dalawang koponan, ang iba ay natigilan. Tingnan mo, anong ginagawa nila?
Bakit sila pumunta sa lugar na iyon? May paliwanag ba? Ang mga iyon ay mula sa Reincarnation Sect at sa Earth Spirit Clan. Lahat sila ay mga nangungunang sekta. Baka may natuklasan sila. Halika, pumunta tayo at tingnan. Ang mga tao mula sa mga nakapalibot na pamilya at sekta ay sunod-sunod na kumilos. Hindi maganda. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Chen Bawang at Shira Sword God. Ramdam nila ang pressure. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lin Zuan ang mga tao sa paligid niya. Tinitigan niya ang batang God of War. Hindi niya akalain na may iba pa pala dito na makakadiscover nito. Gayunpaman, isipin ang batang ito ng Diyos ng digmaan, na nakakuha din ng susi noon. Nakatanggap din siya ng hindi kapani-paniwalang kapalaran. Siguro, nakuha ko rin ang misteryosong pagliliwanag ng dakilang daan. Makatwirang malaman ng kabilang partido. Nagulat din ang batang God of War. Napatingin siya kay Lin Zuan. Pagkatapos, bigla niyang sinabi, ikaw ang Long Zon na iyon. Tinalo mo ang Chen Kun Sword God noon at nakuha mo ang Black Key. Mukhang mayroon ka ring mga pambihirang nadagdag. Habang nagsasalita siya, nagsimulang kumulo ang paligid. Ang mga tao mula sa ibang mga pamilya at sekta ay sumugod lahat. Bagamat, hindi nila alam, ano ang silbi ng pananatili dito. Gayunpaman, alam nila na talagang walang masama sa pagsunod sa pinakamataas na sekta. Napakunot ang noo ng batang God of War nang makita ang eksenang ito. Malamig siyang ngumuso at tumingin sa paligid. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Zuan at sinabing, paano kung magtulungan muna tayong linisin ang lugar? Okay, linisin muna natin ang lugar. Tapos mag-compete ulit kami. Tumango si Lin Zuan, mayroon din siyang ideya. Nang marinig ang paglilinaw, nagbago ang mga ekspresyon ng mga mula sa nakapaligid na mga sekta ng pamilya. Nagalit sila. Ito ay ganap na hindi pinapansin ng mga ito. Bago pa sila makapagsalita, malamig na sinabi ng batang God of War, people of the Earth Spirit Clan, makinig. Pansamantala kaming nakipagsanib puwersa sa Samsara Sect para mag-imbestiga. Kung hindi ka miyembro ng Samsara Sect, mangyaring linisin sila para sa akin. Sa kabilang panig, malakas ding sinabi ni Lin Zuan, ang ating Reincarnation Sect ay pansamantalang nakipagsanib puwersa sa Earth Spirit Clan. Ang sinumang hindi mula sa Earth Spirit Clan ay dapat kong linisin. Tumunog ang dalawang boses. Biglang, ang Earth Spirit Clan at ang mga makapangyarihang lalaki mula sa Samsara Sect. Naging seryoso ang mga ekspresyon niya. Ang kapangyarihan sa kanila ay sumabog, at sila ay tumingin sa paligid na may sabik na mga mata. Ay clear ang lugar. Magagawa ba ito? Si Shira Sword God at ang iba pa ay medyo nag-aalala. Bagaman, sila ang nangungunang sekta. Gayunpaman, maraming mga pamilya ng sekta sa paligid. Sama-sama, sila ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Oo naman, ang mga nakapaligid na sekta ng pamilya ay hindi rin mga vegetarian. Nang marinig nila ito, agad silang nagalit. Kung gusto mo kaming itaboy, depende sayo, may kakayahan ka ba? Lahat ay nagsanib puwersa. Oo, tama iyan. Bagamat sila ang nangungunang sekta, ano? Hindi rin kami mahina. May dalawa pang galit na boses. Hindi mo ba sineseryoso ang Immortal Imperial Clan ko? Ang ating Chen Kun Immortal Sect ay isa ring nangungunang sekta. Kung gusto mo akong takutin sa isang pangungusap lang, hindi mo pa magawa. Lahat, samahan mo kaming sugpuin ang Samsara Sect at ang Earth Spirit Clan. Nariyan ang Chen Kun Immortal Sect at ang Immortal Emperor Clan na nangunguna. Ang ibang mga pamilya ay agad na nakakuha ng kumpiyansa. Mabilis silang nagtipon. Magkaharap ang magkabilang panig, at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Agad na napunit ang kawalan. Malaking bitik ang kumalat sa buong lugar, at isang nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin sa lahat ng direksyon. Sa loob ng 3 paghinga, umatras kaagad at hayaang lumipas ang mga nakaraan. Kung hindi, sila ay papatayin ng walang awa. Isang hakbang pasulong si Lin Zuan, at ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay sumabog. Ang batang Diyos ng digmaan sa tapat ay nagsabi ng parehong bagay. Ito ay lubos na ikinagalit ng ibang mga sekta ng pamilya. Mapot, kumilos ka. Sa isang iglap, maraming malalakas na lalaki ang sumugod. Pinatay ang batang God of War at si Lin Zuan.
Matagal na nilang pinagmamasdan ang dalawang binatilyong ito at nakaramdam sila ng kalungkutan. Gaano man katalino ang dalawang kabataang lalaki, gaano kaya sila katatag? Madali para sa mga veteran masters na tulad nila na supilan ang kalaban. Hindi maganda. Sheer Sword God, Shen Bawang, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Handa silang lumaban ng buong lakas. Mas mabilis si Lin Xuan. Tinitigan ni Lin Xuan ang mga nagmamadaling elder at malamig na ngumuso. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang walang kapantay na enerhiya ng espada ang tumakas, binuksan ni Lin Xuan ang langit gamit ang isang espada. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay naging sanhi ng pag-crack ng buong kawalan. Napapikit ang maraming tao dahil sa maliwanag na liwanag ng espada. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, napag-alaman na ang ilang matatandang kumilos ay naging abo. Paano ito posible? Nagulat ang lahat. Ang mga matatandang kumilos ay pawang mga veteranong malalakas na lalaki. Kapag nag-iisa, napakalakas nila. Magkasama, ang kanilang lakas ay mas nakakatakot. Pero paano naman ngayon? Napatay ba siya agad gamit ang espada? Napakalakas ng lakas nitong si Long Zon. Gayunpaman, 50 antas lamang siya. Saglit na natigilan ang lahat. Umalis ka na dito dali. Malamig na sumigaw ang batang Diyos ng digmaan, umaalingaw ang kanyang boses sa buong mundo. Jin Aiseng nito ang lahat. Napakapangit ng mukha ng maraming tao. Lahat ay lumabas lahat. Isang malakas na lalaki mula sa Chen Kun Immortal Sect ang tumayo at sumigaw ng malakas. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Sansinukob ay sumabog mula sa kanya. Gumagamit din ng mahiwagang kapangyarihan ng mga tao mula sa Immortal Imperial Clan. Mabilis na pumatay sa harap. Pinangunahan ng Undead Emperor Clan ang ilang tao na patayin ang batang God of War. Pinangunahan ng Chen Kun Immortal Sect ang isa pang grupo ng mga tao upang patayin si Lin Xuan. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga tao ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa dati. Maraming malalakas. Hindi sila naniniwala na makakalaban ito ng kabilang partido. Hindi maganda. Mabilis na umatake ng buong lakas. Nang makita ng Sheer Sword God ang eksenang ito, pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Nakaramdam siya ng matinding krisis. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kutsilyo. Natatakot ako na ang kasunod ay isang madugong labanan. Nguso. Malamig na bumantong hininga si Lin Xuan. Napatingin siya sa mga nagmamadaling figure na ito. Isang napakaliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, naglabas siya ng isang banal na espada at mabilis na pinatay siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa sukdulan. Napakalaking banal na kapangyarihan, walang kapantay na swordsman, at langit-defying swordsmanship. Mayroon ding ilang mga lihim na pamamaraan na sumasabog ng magkasama. Magkasamang lumaban ang dalawang panig, gumuho ang langit at nabasag ang lupa, at narinig ang hiyawan. Isang elder, ang kanyang katawan ay tinusok ng sword energy. Hindi nila ito napigilan. Si Lin Xuanro ay pumasok sa isang walang nakatirang lupain at nagwalas sa buong mundo. Damn it, block it, dali. Ang malalakas na lalaki ng Chen Kun Immortal Sect ay sumisigaw ng anak na parang baliw. Sa kanyang pagkilos, nakipagkaisa siya sa iba upang ayusin ang pagbuo. Walang silbi. Pinutol ito ni Lin Xuan gamit ang kanyang espada at itinulak ito pabalik. Sa isa pang hampas ng espada, nahati sa dalawang hati ang porma sayo na kakatipon lang ng lahat. Isang espada ang naghahari. Ang lakas ng espada ni Lin Xuan ay tumawid, na parang may isang master na bumaba. Pinigilan ng makapangyarihang banal na kapangyarihan ang mga matatanda at halos mapaluhod. Kahit ang iilan na makapangyarihan ay hindi lumuhod. Gayunpaman, matigas din ang kanilang mga katawan. Nakipaglaban sila hanggang kamatayan upang labanan ang banal na kapangyarihang ito. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay ginamit muli ang Thunder Emperor Chanji Slash. Sa isang kislap ng liwanag ng espada, ang mga katawan ng matatandang iyon ay nabutas. Hindi magagapit. Ito ay hindi magagapit. Sina Chen Bawang, Sheer Sword God at iba pa ay orihinal na gustong lumaban hanggang kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga bagay ay ganap na naiiba sa kanilang naisip. Mukhang hindi na nila kailangan gumawa ng aksyon.
Si Lin Xuan lamang ang kayang lupigin ang lahat. Masyadong malakas. Nananaginip ba ako? Si Sheer Sword God ay natigilan saglit. Binata ba talaga ito? Ito ang lakas ni Long Zon. Ano ang pakiramdam mo, tulad ng isang 88th level Super Elder? Napalunok din ng laway si Chen Bawang sa gilid. Lalo siyang nabigla. Sa huling pagkakataon na nakita ko si Lin Xuan ay tila hindi masyadong mapangahas. Sa oras na iyon, tila kaya lang ni Lin Xuan na makipagkumpetensya sa mga eksperto sa level 85. Ngayon, maaari na niyang patayin kaagad ang level 87 na tao. Anong uri ng bilis ng paglilinang ito? Ito ay napakatalino. Ang mga tao sa panig ng Reincarnation Sect ay nagulat, habang ang malalakas na lalaki na kumilos ay natakot. Sa una, naramdaman nila na mayroon silang ganap na kalamangan dahil sa kanilang malaking bilang. Ngunit nang magsimula silang mag-away, nalaman nilang mali sila. Malaking pagkakamali, sobrang mali. Kahit gaano pa sila karami, walang kwenta. Ang eksenang ito ay parang kayeg ng mga langgam na kumukubkob sa isang higanteng dragon. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas sa lahat. Tumakas. Mabilis na tumakas. Halimaw lang ang lalaking ito. Sa wakas ay may bumagsak, tumalikod at tumakbo palayo. Ang iba pang mga tao ay nagkaroon din ng takot na mga mata at sunod-sunod na tumakas. Saglit lang, nahulog ang kalahati ng malalakas na lalaki. Malubhang nasugatan din ang mga natira. Bumalik ka, huwag kang umalis. Huwag kang matakot. Dapat sunugin niya ang pinanggagalingan niya, hindi na siya makakapitan ng matagal. Ang malalakas na lalaki ng Chenkun Immortal Sect ay sumisigaw ng anak na parang baliw. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang malalakas na lalaki na nakatakas. At sa oras na ito, lumapit si Lin Xuan na may dalang espada. Ang Emperor Sword ay direktang tumagos sa isang elder ng Chenkun Immortal Sect. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ngayon lang, hiniling niya sa iba na magsanib puwersa. Ngayon, wala na siya. Sunod-sunod na kumilos si Lin Xuan, pinatay ang mga elder ng Chenkun Immortal Sect. Patayin sila hanggang sa bumagsak. Sa huli, tumakas din sila. Walang paraan, wala siyang laban. Kung mananatili ka pa, mapapawi na yata ang lahat. Sa kalangitan, isang dagat ng dugo ang lumilipad. Si Lin Xuan ay nakatayo sa dagat ng dugo, tulad ng isang hindi magagapi na master. Siya ay may hawak na banal na espada at puno ng layuning pumatay. Pagtingin sa mga taong tumatakas sa malayo, malamig siyang ngumuso. Tapos, umiwas siya ng tingin at tumingin sa gilid. Doon, may isa pang larangan ng digmaan, ang larangan ng digmaan ng batang Diyos ng digmaan. Ang batang Diyos ng digmaan, tulad niya, ay tumawid sa lahat ng direksyon ng mag-isa. Hindi sword skills ang ginamit ng kalaban, kundi boxing skills. Bumagsak ang kamao ng kalaban, gumuho sa mundo. Suntukin ang isang matanda. Sa isang iglap, ang matanda sa sekta na iyon ay nabugbog sa ambon ng dugo. Isang suntok sa isang pagkakataon, ang parehong instant na pagpatay. Ang mga matatanda na nakipaglaban sa batang Diyos ng digmaan ay bumagsak din. Nagsimula na rin silang tumakbo palayo. Nang makita ni Sheer Sword God at ng iba pa ang eksenang ito, muli silang napuno ng emosyon. Halimaw. Isa pang halimaw. Ang batang Diyos ng digmaan ay pare-parehong hindi magagapi. Sa panig ng Reincarnation Sect, isang malakas na tao ang nagsabi, may mga alamat noon. Sinasabing ang lakas ng pakikipaglaban ng batang God of War na ito ay maihahambing sa isang 88th level warrior. Ngayon parang totoo na talaga. Iyon ay sinabi, si Long Zon ay mayroon ding level 88 na kapangyarihan. Inisip ni Chen Bawang ang nakaraang labanan ni Lin Xuan at mabilis na nagtanong. Dapat ganito ang hitsura. Tumango ang mga matatanda sa paligid. Napabuntong hininga sila. Akala ko noon, pagkatapos ng milyon-milyong taon, babangon ang kabilang partido at wawalisin ang mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa loob lamang ng 10,000 taon, malakas na babangon ang kabilang partido. Parang panaginip talaga. Ito ay isang magandang bagay. Kung mas malakas si Long Zon, mas magiging malakas ang ating Reincarnation Sect. Inaasahan ko ang pag-akay niya sa ating Samsara Sect pabalik sa kasukdulan nito. Maraming matatanda ang tuwang-tuwa. Habang nag-uusap sila, tapos na ang labanan sa panig ng batang God of War.
Ang dagat ng dugo ay lumilipad, at ang batang Diyos ng digmaan ay nakatayo din sa dagat ng dugo. Inalis din niya ang kanyang tingin at lumingon kay Lin Xuan. Pagkatapos, nagtama ang mga mata ng dalawang tao sa hangin. Biglang napunit ang kawalan. Isang black hole ang lumitaw sa pagitan ng dalawang tao. Parang isang kailaliman na walang kalaliman. Agad na kinabahan si Sheer Sword God at ang iba pa. Nakaharap nila ang isang mabigat na kalaban. Bagaman, pinalayas nila ang ibang mga sekta. Pero hindi pa tapos ang usapin. Susunod, bahala na si Lin Xuan at ang batang God of War para makipagkompetensya. Ang batang Diyos ng digmaan ay tumingin kay Lin Xuan. Sinabi niya, mayroon lamang isang pinakamagandang lugar upang sugpuin ang mga likas na bulalakaw. May proposal ako, we don't need to do anything. Kaya natin isa-isa. Paano kung ang isang tao ay unang pumipigil sa isang bulalakaw? Pwede. Tumango si Lin Xuan matapos itong marinig. Nakahinga ng maluwag ang lahat, wala nang away. Gayunpaman, binago ni Lin Xuan ang paksa. Sinabi niya, tayo, ang Samsara sect, mauna. Nang marinig ito, ang batang God of War ay agad na umiling bilang pagtanggi. Hindi, hayaan mo muna ako. Agad na naging tense ang atmosphere, sino ang mauna at sino ang huli. Parang walang pinagkaiba. Gayunpaman, maraming mga problema sa loob. Una sa lahat, ang sitwasyon dito ay patuloy na nagbabago. Bagaman, si Lin Xuan at ang iba pa ay tumawid sa lahat ng direksyon at nanalo pansamantala. Gayunpaman, lahat sila ay nakikipaglaban sa level 87 at level 86 na God Kings. Hindi pa dumarating ang mga Diyos na hari ng level 88. Kung lumipas ang panahon, papasok din ang 88th level God King sa Immortal Palace. Pagkatapos ang sitwasyon ay magbabago ng husto. Sa panahong iyon, mawawala na ang kalamangan ni Lin Xuan. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na manatili dito ng masyadong matagal. Dapat nating makuha ang mga meteor na iyon sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, bilang isang top-level na henyo, sino ang handang sumuko sa iba? Lahat ng mga henyo ay ipinagmamalaki. Sa partikular, kung mas mataas ang antas ng henyo, mas ipinagmamalaki sila. Walang gustong mahulog sa likod ng iba. Kaya naman pareho silang gustong manguna. Magkaharap ang dalawa, hindi sumuko. Kumunat ang noo ng batang God of War. Sabi niya, parang hindi tayo magkasundo. Pagkatapos ay makipagkumpetensya tayo. Mabuti. Ang mananalo ay ang unang supilan ang bulalakaw. Isang hakbang pasulong si Lin Xuan, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog. Kumulo ang banal na dugo sa kanyang katawan. Sa ngayon, napakalakas ni Lin Xuan. Kalimutan ang tungkol sa nakababatang henerasyon. Kahit na ang mga veteranong matatanda ay hindi na niya katapat. Sa nakaraang labanan, walang paraan para magamit niya ang kanyang buong lakas. Nahihirapan siyang maglaro. Gayunpaman, iba ang taong nasa harapan ko. Ito ay isang pag-iral na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, ang kabilang partido, tulad niya, ay isang batang henyo din. Nakakatuwang makipaglaban sa kalaban. Naramdaman ito ni Lin Xuan at kumulo ang kanyang dugo. Tumingin siya sa batang Diyos ng digmaan at sinabi, hayaan mo lang akong makita ang iyong banal na king katawan. Gaano ito kalakas? Ipapakita ko sa iyo. Lumakad pasulong ang batang Diyos ng digmaan. Isang maliwanag na liwanag ang namukadkad mula sa kanyang katawan, at ang gintong enerhiya at dugo ay bumaril diretso sa kalangitan. Isang makapangyarihang banal na kapangyarihan ang dumaan sa lahat ng direksyon. Biglang nakaramdam ng pressure ang Reincarnation Sect. Si Chen Bawang at ang iba ay patuloy na umatras. Maging ang Sheer Sword God ay parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Si Sheer Sword God ay isang malakas na tao sa level 87. Ang espada ay agresibo at matalas. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi niya kinaya ang pressure mula sa kabilang partido. Ito ay isang presyon lamang, ito ba ay kabalbalan? Sa kagaano kalakas ang tunay na lakas ng kalaban? Hindi man lang niya napigilan ang suntok ng kalaban. Ang banal na kapangyarihan sa batang Diyos na hari ay lumalakas at lumalakas. Ang mga banal na kapangyarihang ito ay naging mga gintong simbolo at nahulog mula sa langit. Para bang pinipigilan ang reincarnation. Nang hindi na makatagal ang Reincarnation Sect. Malamig na bumantong hininga si Lin Xuan.
Isang sword energy ang lumabas sa kanya. Isang sword energy na umaabot sa langit ang Hamampas Pasulong. Ang mga gintong rune sa buong kalangitan ay agad na naalis. Ang pinakamataas na presyon ay agad na napunit. Naramdaman lamang ni Chen Bawang at ng iba pa na gumaan ang kanilang mga katawan. Nawala sa isang iglap ang malaking bato na dumidiin sa kanya. Bumantong hininga silang lahat. Kasabay nito, mabilis silang umatras. Ang susunod na labanan ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Ang enerhiya ng espada sa katawan ni Lin Xuan ay naging mas maningning. Sinira niya ang banal na kapangyarihan ng kalaban, at pagkatapos ay Hamampas Pasulong gamit ang isang espada. Ang espadang ito ay dumaong sa himpapawid, tulad ng isang walang kapantay na banal na espada, at tinamaan ang batang Diyos ng digmaan. Parang gusto niyang patayin sa isang espada ang kalaban. Ang batang Diyos ng digmaan ay humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang kanang kamay sa isang kamao. Sa isang suntok ay sumabog ang kapangyarihan sa kanya. Parang 100,000 bulkan, sama-samang umaatungal. Lumakas ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan, at sinuntok niya ang langit. Bumangga ito sa lakas ng espada na umaabot sa langit. Sa isang putok, gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Sa gitna ng dalawa, isang mapanirang bagyo ang Hamampas sa lahat ng direksyon. Ang mga mula sa Earth Spirit Clan ay umatras din ng baliw. Ang puwersang ito ay hindi nila kayang tiisin. Nagpatuloy sila sa pag-atres ng mahabang distansya bago huminto. Tapos, kinakabahan siyang tumingin sa harap. Ang mga sekta ng pamilya na natalo noon ay nakatakas din. Ngunit biglang, nakarinig sila ng nakakagulat na dagandong na nagmumula sa malapit sa puyo ng tubig. Napatigil silang lahat at napalingon. Sa sandaling ito, ang walang laman malapit sa puyo ng tubig ay nahahati sa dalawang halves. Sa kalahati ng espasyo, ang gintong enerhiya at dugo ay lumundag sa kalangitan. Sa kalahati ng espasyo, ang enerhiya ng espada ay tumawid sa kalangitan. Patuloy na nagbanggaan ang dalawang puwersa, parang dragon na nakikipaglaban sa tigre. Natigilan ang lahat. Biglang may sumigaw. Ang dalawang puwersang ito ay kabilang kay Long Zon at sa batang Diyos ng digmaan. Nagsimulang mag-away ang dalawa, hindi ba't nagsanib puwersa silang dalawa? Paano nagsimula ang laban? Nguso. Sila ay orihinal na kabilang sa iba't ibang mga sekta, paano sila talagang magsanib puwersa? Maaga o huli, magkakaroon ng kompetisyon. Gayunpaman, maaaring ito na ang ating pagkakataon. Kapag nag-away ang dalawang tigre, ang isa sa kanila ay masusugatan, at maging ang dalawa ay maaaring matalo. Baka mapakinabangan pa natin. Tama yan. Huwag tumakas lahat, panoorin lang ang laban dito. Kapag malapit nang matapos ang laban, lalaban tayo. Babayaran ko sila. Ang malalakas na lalaki ng Chenkun Immortal Sect ay puno ng hangarin na pumatay. Sa espasyo sa unahan, dalawang figure ang patuloy na nag-aaway. Ang enerhiya ng espada ni Lin Xuan ay tumaas sa langit, tulad ng isang walang katulad na Diyos ng espada. Sa kabilang panig, ang batang Diyos ng digmaan ay pantay na makapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Ang kanyang banal na king katawan ay natatakpan ng mga mahiwagang simbolo. Ang bawat suntok ay may walang katapusang kapangyarihan. Nag-away ang dalawa na parang baliw. Sa maikling panahon, mukhang mahirap sabihin ang nanalo. Sa mga mata ni Lin Xuan, may mga simbolo ng reincarnation na pagkutitap. Ang lakas ng espada sa kanyang kamay ay naging mas maningning. Gumamit siya ng lahat ng uri ng mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng reincarnation, ang kapangyarihan ng espada, at ang kapangyarihan ng banal na katawan ay lahat ay isinama sa sword energy. Kasabay nito, isinulong din niya ang lihim na sining ng digmaan. Hayaan itong sumanib sa lakas ng espada, at sa isang hampas ng espada, hindi na ito magagapit. Nararamdaman ng mga nanunood ng labanan mula sa malayo ang nakakatakot na kapangyarihan ng espadang ito. Nakita ko ang walang laman na nanginginig, at ang malawak na enerhiya ng espada ay parang isang malawak na karagatan. Nagwawalis sa lahat ng direksyon. Nabasag ang kawalan sa paligid nila. Nanginginig ang mga artifact sa maraming matatanda. Maging ang mga mahiwagang sundalong iyon ay lumipad sa hangin. Patuloy itong nanginginig at tila lumilipad. Hindi maganda.
Ang mga ekspresyon ng mga matatanda ay nagbago ng husto, at sila ay mabilis na kumilos upang sugpuin ang kanilang mga sandata. Kinilabutan sila. Anong uri ng kapangyarihan ang ginawa ni Long Zon? Maaari talaga itong makaapekto sa kanilang mga mahiwagang armas. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, kumikidlat na parang dragon na kulog. Sumugod siya pasulong. Sa isang iglap, napatay siya sa ginintoang dugo. Ang ginintoang enerhiya at dugo ay gamulong parang gintong dagat. Matapos pumasok ang Thunder Dragon, ikinaway nito ang mga kuko at pinunit ang malalaking piraso ng gintong ambon. Ang gintong liwanag na pumuno sa kalangitan ay nabasag ng kulog. Papalapit ng papalapit ang kulog na ito sa batang God of War. Masyadong malakas ang suntok ni Lin Xuan, na para bang gusto niyang patayin ang batang God of War. Hindi maganda. Ang mga taong iyon mula sa Earth Spirit Clan ay kinabahan. Tatamaan ba ito? Makakalaban kaya ang kanilang batang Diyos ng digmaan? Boom! Galit na umungal ang batang Diyos ng digmaan. Mabagsik ang mukha niya at umuungal na parang Diyos. Ang gintong kapangyarihan sa kanyang katawan ay pumailang lang sa langit. Siya exert kanyang banal na king katawan sa sukdulan. Siya ay sumuntok, at ang suntok na ito ay naging sanhi ng ginintoang enerhiya at dugo na gamulong sa buong kalangitan. Parang nag-transform sa isang higanteng gintong dragon, sumugod ito. Sa isang iglap, nakikipaglaban siya sa Thunder Dragon. Dalawang dragon na nag-aaway. Nawasak ang mundo. Sa wakas, sabay na nahati ang dalawang anino ng dragon. Nilamon muli ng mapanirang kapangyarihan ang lahat. Ang harapan ay naging gulo, at walang sinuman ang nakakakita ng kahit ano ng malinaw. Ngunit hindi nagtagal, sa kaguluhan, may mga patak ng banal na dugo. Direkta itong tumagos sa langit at lupa. Bulalas ng lahat, may nasugatan. Sino ito? May nanalo ba? May mga taong nasugatan. Sino ito? Natigilan ang lahat, at maingat silang tumingin sa harap. Sa kawalan ng unahan, dalawang figure ang lumitaw. Si Lin Xuan ay nakatayo roon na parang isang di matatalo na Diyos ng espada. Sa kabilang banda, lumitaw din ang figure ng batang God of War. Isang crack ang lumitaw sa kanyang kamao. Tuloy-tuloy na tumulo ang banal na dugo. Siya ay nasugatan. Ang figure ng batang Diyos ng digmaan ay lubhang marangal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lin Xuan. Malamig niyang sinabi, mula nang mag-practice ako. Hindi ako nakaranas ng pagkawala sa mga nakababatang henerasyon. Ito talaga ang unang beses na nasaktan mo ako. Ang tinig ng batang Diyos ng digmaan ay umalingaw-ngaw at kumalat sa lahat ng direksyon. Nagulat ang mga tao sa paligid. Hindi nila inasahan na ang napakalakas na batang God of War ay masasaktan. Ang mga taong iyon mula sa Earth Spirit Clan ay nagsabi, mukhang seryoso ang Panginoong Diyos ng digmaan. Panoorin mo na lang, malapit na siyang lumaban. Ang batang iyon ay talagang hindi mapaglabanan. Oras na para makita ito ng lahat. Tayo, ang Earth Spirit Clan, ay may kapangyarihan ng Divine King Body. Ang liwanag sa batang Diyos ng digmaan ay naging mas maliwanag. Ang mga gintong simbolo ay umiikot sa pagitan ng langit at lupa. Tila naging gintong apoy. Boom! Ang figure ng batang Diyos ng digmaan ay naging mas makapangyarihan kaysa dati. Bawat galaw niya ay puno ng pinakamataas na kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang Divine King Body sa sukdulan nito at muling pinatay siya. Sa isang alon ng dalawang palad, gumuho ang langit at nabasag ang lupa. Ang Kaila hilakbot na kapangyarihan ay bumuo ng isang bagyo. Gamit ang palad, mabilis siyang pumatay kay Lin Xuan. Sa isang iglap, napalunok si Lin Xuan. Ang katawan ni Lin Xuan ay napuno ng malamig na enerhiya ng espada. Ang mga bagyong ito ay direktang napunit. Kahit anong pilit mo, hindi mo matatalo ang espada ko. Ako ay walang talo. Bahala na. Si Lin Xuan ay napakalakas sa sandaling ito. Iba't ibang mahiwagang kapangyarihan, batas, at lihim na pamamaraan, na sinamahan ng kanyang makalangit na swordsmanship. Hayaan siyang maging isang hindi masisirang pag-iral. Anumang puwersa na lumalapit sa kanya ay pinuputol ng lakas ng espada. Dalawang malalaking palad ang damapo sa lakas ng espada. Nakagawa ito ng dumadagandong na tunog. Nakaharang talaga ang dalawang palad. Ang hindi mabilang na mga bitek ay lumitaw muli sa walang laman, na kumakalat patungo sa 4 na linggo. Nagulat din ang batang God of War.
Pakiramdam niya ay hindi lang nakaharang ang kanyang palad. Nanginginig din ang mga braso niya. Ang palad na ito ay tila sinampal sa isang walang katulad na banal na espada. Napakalakas. Binawi niya ang kanyang palad na may malungkot na ekspresyon. Anong nangyayari? Bakit hindi ka lumaban? Ang daming nag-uusap ng mga tao sa paligid. Tinanong pa ni Lin Xuan, ano? Aaminin mo ba ang pagkatalo mo? Pagkatapos ay hayaan mo muna akong sugpuin ang bulalakaw. Sumuko na. Niloloko mo ba ako? Malamig na umungol ang batang God of War. Sinabi niya, handa akong magpasya sa kinalabasan sa isang hakbang. May galaw ako, ang pinakamalakas na atake. Depende na lang kung mablock mo. Pagkatapos magsalita, ang batang Diyos ng digmaan ay mabilis na gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga palad. Isang sinaunang marka ang dahan-daang nabuo. Kasama nito, mayroon ding pinakamataas na banal na kapangyarihan. Nang makita nila ang eksenang ito, lahat ng mga tao sa kanilang paligid ay napasigaw. Kahit na malayo sila ay nanginginig ang kanilang mga katawan. Anong kapangyarihan ito? Sobrang nakakatakot. Nagsaya ang mga matatanda ng Earth Spirit Clan. Sinabi nila, ang tatak ng Diyos na Hari. Panginoong Diyos ng digmaan, oras na para tipunin ang God King Seal. Ha, ang galing. Maaaring matapos ang laban na ito. Ang God King Seal ay isang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan. Kung gagamitin kasabay ng God King Body, ang kapangyarihan ay magiging mas nakakatakot. Kahit gaano kalakas ang batang iyon, hindi niya kayang labanan ang God King Seal. Boom! Matapos ang batang Diyos ng digmaan ay nag-condensed upang mabuo ang God King Seal. Pagkatapos ay hinampos niya ang palad niya paarap. Sa sumunod na sandali, gumuho ang langit. Ang lahat ay nakadama ng isang nakamamatay na krisis. Maging ang ekspresyon ni Lin Xuan ay nagbago. Nakaramdam din siya ng isang nakamamatay na krisis. I have to say, sobrang nakakatakot ang move na ito. Kailangan niyang ibigay ang lahat. Ang batang Diyos ng digmaan ay hindi kapanipaniwala at nararapat na seryosohin. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Lin Xuan ay namumulaklak na may napakalamig na liwanag. Handa rin siyang maghatid ng mapangwasak na dagok. Sa likod ni Lin Xuan, isang malaking figure ang lumitaw. Ito ang figure ng Human Emperor. Matapos lumitaw ang Human Emperor, ipinakita niya ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Bagaman, ang mga figure niya at ni Lin Xuan ay pinagsama. Sa kamay ni Lin Xuan, lumitaw ang isang banal na espada. Siya at ang banal na espadang ito ay nagsanib din. Ang tao at ang espada ay naging isa. Isang espada ang tumusok pasulong. Boom! Nagbanggaan ang dalawang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan at gumuho ang mundo. Ang lakas ng espada sa harap ay tumataas sa langit, at ang banal na kapangyarihan ay malawak. Walang makakakita ng kahit ano ng malinaw. Ang tanging naririnig nila ay isang nakakagulat na dagandong. Hindi mo alam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Inaabangan na naman ito ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, ang enerhiya ng espada sa pagitan ng langit at lupa ay biglang naging mas makinang. Ang napakalaking kapangyarihan ng reinkarnasyon ay tumawid, na parabang ang pinto sa reincarnation ay nabuksan. Ang kapangyarihan ng reinkarnasyon, na sinamahan ng espadang ito, ay lamalas ng husto. Talagang pinutol nito ang banal na kapangyarihan na pumuno sa kalangitan. Ang sinaunang at misteryosong Human King Seal ay talagang may mga bitek. Pagkatapos, sumambulat si Katja sa dalawang hati. Ito ay imposible. Nagulat ang mga tao ng Earth Spirit Clan nang makita nila ang eksenang ito. Talaga bang natalo ang God King Seal? Paano kaya naging ganito? Sila ay nasira at nawalan ng pag-asa. Ang pinakanagulat na tao ay ang batang Diyos ng digmaan. Hindi niya talaga akalain na mababali ang pinakamalakas niyang suntok. Matapos masira ang God King Seal, nakaranas din siya ng backlash. Tinamaan siya ng kidlat. Ang kanyang banal na king katawan ay nanginginig ng husto. Nagsusuka siya ng dugo at sobrang putla ng mukha niya. Nabigo ba siya? Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban na ito. Ang walang kapantay na espadang iyon, pagkatapos basagin ang God King Seal. Papalapit pa rin sa kanya, mabilis niya itong hinampas. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng batang Diyos ng digmaan ay lubhang nagbago. Naramdaman niya ang krisis sa espadang ito.
Nakakatakot ang espadang ito. Ang reincarnation energy sa itaas ay sadyang hindi kapanipaniwala sa sukdulan. Mas nakakatakot ito kaysa sa kapangyarihan ng reincarnation kay Zhao Wuji. Sino ang lalaking ito? Nanginginig ang kanyang katawan. Nanginginig din tuloy ang kaluluwa niya, parang may kinakatakutan. Hindi ko kayang pigilan, hindi ko mapigilan. Ang batang Diyos ng digmaan ay nakadama ng malaking krisis. Sa sumunod na sandali, umungol siya ng galit. Isang sinaunang baluti ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang baluti na ito ay ganap na bumabalot sa kanyang buong katawan. Isang pares lang ng mata ang lumitaw. Ang lakas ng espada ni Lin Xuan ay tumama sa armor, na gumawa ng dumadagandong na tunog. Batang Diyos ng digmaan, umatras. Matapos umatras ng 12-dosenang hakbang, dinurog niya ang kawalan. Iniluwa niya ang isa pang subo ng banal na dugo. Kasabay nito, mas lalong nagdilim ang kanyang kaluluwa. Nasugatan. Hindi lang katawan ang nasugatan, pati kaluluwa ay nasugatan din. Ito ay lahat salamat sa simpleng baluti na ito. Kung walang ganoong baluti, malamang mahati ang katawan niya. Sa katunayan, ang pinsala sa kaluluwa ay magiging mas malala. Ang espadang ito ay hindi magagapi. Sa kalangitan, unti-unting nawala ang maliwanag na liwanag ng espada. Lumitaw din ang figure ni Lin Xuan. Nagulat din siya nang tingnan niya ang eksena sa ibaba. Hinarang niya talaga ito at bahagyang nasugatan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Alam mo, napakalakas ng espadang ito. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mundo ng mga tao at pinakipot ito upang mabuo ang Human Emperor. Hindi lang iyon, ginamit din niya ang Samsara Sword Chi. Bukod dito, ginamit din niya ang lihim na pamamaraan ng digmaan, at ginamit pa ang sinaunang kasulatan ng reinkarnasyon. Ang iba't ibang mga kapangyarihan, mga natatanging kasanayan, ay pinagsama-sama. Isang walang katulad na hampas ng espada. Kahit na ang 88th level na God King ay maaaring hindi ito mapigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarang talaga ito ng kabilang partido. Ang baluti sa katawan ng kalaban ay dapat magkaroon ng isang lubhang hindi pangkaraniwang pinagmulan. Sa pag-iisip nito, ang kanyang mga mata ay namumulaklak na may napakalamig na liwanag. Lumitaw ang isang mas kahangahangang sword technique. Handa na siyang hamampus muli. Nang maramdaman ng batang Diyos ng digmaan ang kapangyarihang ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sabi niya, tumigil ka. Nanalo ka sa laban na ito. Ang mga salita ng batang Diyos ng digmaan ay nagulat sa lahat. Hindi talaga nila maisip na ganito magtatapos ang labanang ito. Ang mga tao ng Earth Spirit Clan ay lahat ay hanggal. Ano ang narinig nila? Inamin talaga ng Panginoong Diyos ng digmaan ang pagkatalo. Kumuha ng inisyatiba upang aminin ang pagkatalo. Niloloko mo ba ako? Sa kanilang mga alaala, ang Lord War God ay isang walang talo na pag-iral. Hindi kailanman nawala. Kahit nakaharap ang 88th level God King, naglakas loob pa rin siyang makipagkumpetensya. Pero paano naman ngayon? Bumigay talaga siya. Bukod dito, sumusuko siya sa isang 50th level na God King. Ito ay hindi kapanipaniwala. Naghahalusinate ba sila? Natigilan din si Lin Xuan matapos itong marinig. Wala nang away. Ayos lang yan. Kung magpapatuloy ang laban, natatakot ako na kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga fragment ng Samsara Sword. Inalis niya ang sword energy na pumuno sa langit at mabilis na dumaong. Sabay pamitik ng daliri niya. Malayo, mabilis na sumugod si Chen Bawang at ang iba pa mula sa Samsara sect. Lumapit sila kay Lin Xuan at tuwang-tuwa sila. Nakakapanabik ang labanang ito. Lalo na ang huling espada, ang kapangyarihan ng reincarnation dito ay nagpaangat ng tingin sa kanila. Ang labanang ito ay naglabas ng momentum ng kanilang Samsara sect. Ipinatawag ni Lin Xuan ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, tumingin siya sa batang Diyos ng digmaan at sinabi, kung gayon ay gagawa muna tayo ng aksyon. Pigilan ang bulalakaw, gaya ng ipinangako noon. Pagkatapos sugpuin ang isang bulalakaw, ang lugar na ito ay ibibigay sa iyo. Tumango ang batang Diyos ng digmaan. Pagkatapos, siya ay umindayog, umatras sa malayo, at dumating sa tribo. Ang mga taong iyon mula sa Earth Spirit Clan ay mukhang namumutla. Nanginginig ang mga boses nila. Sabi nila, Sir, paano ka matatalo?
Sino ang hindi magagapi habang buhay? Ang batang Diyos ng digmaan ay umiling at nagsabi, alamin ang iyong kahihiyan at pagkatapos ay maging matapang. Abangan na lang mamaya. Sa pagkakataong ito, bagamat natalo siya, kumbinsido siya sa kanyang pagkatalo. Walang swerte sa laban na ito, ang kalaban ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, nagbigay din ito ng motibasyon sa kanya. Siguradong malalampasan niya ang kalaban sa hinaharap. Pagdating ng panahon, laban lang ulit at manalo. Sa unahan, nakarating na si Lin Xuan at ang iba pa sa pinakamagandang lugar para kumilos. Ito ang lugar kung saan mayroon kang pinakamahusay na pagkakataon ng tagumpay kung kikilos ka laban sa uso. Si Lin Xuan ay nagpapakalat ng sinaunang kasulatan ng reincarnation. Biglang lumitaw ang 6 na sinaunang mundo sa paligid niya. Ang mundo ng 6 na kaharian ay mabilis na lumaki, na sumasakop sa langit at lupa. Parang papalitan ng totoong mundo. Sinabi ni Lin Xuan, saan mang paraan ka magsanay, saang mundo ka papasok. Ipasok ang kapangyarihan dito. Handa akong gamitin ang mundo ng 6 na kaharian bilang hola para sugpuin ang bulalakaw. Bigyan mo ako ng tulong. Oo, tumango ang lahat at mabilis na kumilos. Sa kanila, hindi lamang ang batang henyo tulad ni Chen Bawang. Mas matanda, mayroong kahit isang napakalakas na elder tulad ng Sheer Sword God. Gayunpaman, sa sandaling ito, iginagalang nilang lahat si Lin Xuan at sinunod ang mga utos ni Lin Xuan. Walang anumang reklamo, walang paraan, si Lin Xuan ay masyadong malakas. Ang lakas na ipinakita noon ay lubos na nakahihigit sa kanila. Ito ay isang pag-iral na hindi mas mahina kaysa kay Zhao Wuji. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Mabilis na kumilos ang lahat. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa ibang mundo. Pagkatapos ay nagsimula silang maghintay. Hindi nagtagal. Sa langit, muling sumilaw ang maliwanag na liwanag. Mabilis na umikot ang apoy ng apoy sa kanyang harapan. Pagkatapos, 12 ng mga meteor ang lumipad palabas mula sa loob. Lumilipad sa lahat ng direksyon. Tumingin si Lin Xuan sa isa sa mga shooting star. May maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Sinabi niya, makinig sa aking mga utos at maging handa na kumilos anumang oras. Tumango ang lahat, at sumabog ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Bumuhos silang lahat sa mundo ng 6 na kaharian. Hintayin ang bulalakaw na dumating sa malapit. Malamig na sumigaw si Lin Xuan, gawin mo. Habang nagsasalita siya, mabilis na umikot ang mundo ng 6 na kaharian. Ang 6 na kapangyarihan ng reincarnation ay magkakaugnay. Agad na binalot ang bulalakaw. Sa Six Paths World, naglabas din ng sariling kapangyarihan si Sheer Sword God at ang iba pa. Makipagtulungan sa 6 na mundo upang sugpuin ang meteor na ito. Ang bulalakaw na ito ay namumulaklak ng walang kapantay na ningning. Ang mga apoy sa itaas ay nakakatakot. Ang ganitong uri ng apoy ay maaaring sirain ang lahat. Dati, ang pag-atake ni Lin Xuan at ng iba ay natunaw ng apoy na ito. Ngayon, ang buong 6 na mundo ay marahas na nanginginig. Gayunpaman, nanginginig lang ito. Ang 6 na mundo ay hindi nasira. Sa kabaligtaran, ang kapangyarihan dito ay lumalakas at lumalakas. Ang lahat ay nagsanib puwersa upang gamitin ang kapangyarihan ng 6 na landas sa sukdulan. Tila nabuksan na talaga ang pinto sa 6 na landas ng reincarnation. Nagsimulang maglaho ang apoy sa shooting star. Lalong lumalabo ang apoy sa bulalakaw. Sa kalaunan, siya ay nakulong sa Six Realms World. Napakahusay. Matapos makita ang eksenang ito, natuwa ang lahat. May ngiti din si Lin Xuan sa kanyang mga labi. Sa isang kislap ng kanyang katawan, lumipad siya sa gitna ng mundo. Nakatingin sa malaking shooting star. May liwanag ng reincarnation na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita kung ano ang nasa loob ni Liu Xing. Natigilan siya. Parang iba sa iniisip niya. Sinabi niya, lahat, ipagpatuloy mo ito. Ipagpatuloy ang pag-alis. Natigilan ang iba matapos marinig ito. Ang Sheer Sword God ay nagtanong pa, hindi ba ang gusto natin ay ang likas na tao na apoy? Kung nawala ang lahat, wala tayong mapapala. Walang itinago si Lin Xuan. Sinabi niya, halika rito, kayong lahat, at tingnan ninyo. Lumipad ang lahat. Itinuro ni Lin Xuan ang bulalakaw sa harap at sinabing, tingnan mo.
Ano ang nasa loob ng isang shooting star? May maliwanag na nagniningning sa mga mata ng mga taong ito. Tumingin sila sa mga apoy at nakita ang loob ng bulalakaw. Sa sumunod na sandali, natigilan sila, at nanlaki ang kanilang mga mata. Lalong nabigla si Sheer Sword God. Sinabi niya, anong kaayla hilakbot na simbolo? Sa loob ng pop, ay isang misteryosong simbolo. Ang simbolo na ito ay binubuo ng magkakaugnay na mga daan. Ang mga daan na ito ay nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihan ng apoy. Ito ay dapat na isang fire rune. Oo, ito talaga ang simbolo ng avenue. Sa palagay ko ay mayroong gayong apoy na anteng-anteng sa loob ng bawat shooting star. Ang flame talisman na ito ay dapat na nauugnay sa likas na apoy ng tao. Sa makatuwid, gusto naming makuha ang likas na apoy ng tao. Kailangan mo munang makuha itong apoy na anteng-anteng. Sige at gawin mo. Tumango ang lahat at nagpatuloy sa pagkilos para sirain ang kapangyarihan sa itaas. Sa wakas, nabura ang lahat ng apoy sa meteor. Isang misteryosong avenue symbol ang lumitaw sa kanilang harapan. Kinawayan ni Lin Zuan ang kanyang kamay at hinawakan ang flame talisman sa kanyang kamay. Ramdam niya ang mainit na hininga na nagmumula sa itaas, nasa sabik din siya. Hindi ko alam kung paano gamitin ang bagay na ito. Sinira niya ang sarili niyang mga batas at isinama sa flame talisman. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mahiwagang koneksyon sa pagitan ng anteng-anteng at ng apoy. Hawak ni Lin Zuan ang magic talisman. Tila may nararamdaman kang kapangyarihan sa apoy ng apoy. Isang napakalaking puwersa. Ang likas na apoy ng tao ay nasa whirlpool na iyon. Naghihintay pa rin ang mga nasa labas. Pagtingin sa anim na mundo sa langit, nabigla sila. Hindi ko alam, anong nangyayari sa loob. Sa pagkakataong ito, magtagumpay kaya ang Samsara sect sa pagsugpo sa meteor. Habang nag-iisip pa lang siya ay biglang naglaho ang anim na mundong nasa harapan niya. Sa wakas, naglaho ito sa pagitan ng langit at lupa. Lumitaw ang mga figure ni Lin Zuan at ng iba pa. Lahat ay tumingin sa harap. Kahit na ang batang Diyos ng digmaan ay walang pagbubukod. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kawalan at nakita si Lin Zuan at iba pa. Sa sumunod na sandali, natigilan siya. Wala siyang nakitang shooting star. Nabigo ba ito? Natuklasan ng lahat na nawala ang bulalakaw. Labis silang nagulat at sunod-sunod na gumawa ng mga haka-haka. Nabigo ba ito? Dapat ganito ang hitsura. Nako, napakaraming nagsanib puwersa at nabigo. Parang 88th level God King lang ang nandito. Baka magtagumpay tayo. Walang ibang magtagumpay. Ang ilang mga tao ay bumantong hininga, ang ilan ay natuwa, at ang ilan ay nakahinga pa ng maluwag. Kumunat ang noo ng batang God of War. Handa siyang lumapit at magtanong. Pagkatapos ng lahat, sila na ang susunod na kumilos. Kakaalis lang niya sa ere at hindi pa lumilipad papunta kay Lin Zuan. Biglang may umugang na tunog sa di kalayuan. Kaagad pagkatapos, ang buong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas. Naakit siya ng isang pinakamataas na banal na kapangyarihan. Isang matandang lalaki ang dumating, na may nakakatakot na apoy na kumikislap sa kanyang katawan. Ang pangalan niya ay ang Hunting God King. Siya ang ninuno ng isang pamilya. Dati, maraming malalakas na lalaki ang humarap sa Skyfire God King. Hindi nakilahok itong hunting ancestor. Siya ay nagtago at natutulog. Sa paghahanap ng pagkakataon, palihim siyang pumunta sa Immortal Palace. Pagkarating, tinitigan niya si Lin Zuan at ang iba pa. Malamig niyang sinabi, "Boy, iabot mo ang kayamanan na nakuha mo. Ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, gagawin kitang abo." Hindi maganda. Nang maramdaman nila ang kapangyarihang ito, ang mga ekspresyon ng mga nakapaligid sa kanila ay lubhang nagbago. Hindi talaga nila inaasahan na may 88th level na God King na papasok. Tapos na ba ang laban sa labas? Ang mga elder ng Chenkun Immortal Sect at ang Immortal Emperor Clan ay nasa sabik lahat. Napalingon sila. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi nila nakita ang kanilang malakas na lalaki na darating. Anong nangyayari? Hindi pa tapos ang laban. Paano nangyari itong ninuno ng Hunting Heaven? Tumangala si Chen Bawang sa langit. Malamig niyang sinabi, bilang 88th level God King, kumilos ka laban sa amin. Hindi ka ba nahihiya? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan.
Malamig na sigaw ni Ancestor Hunter Tian. Biglang naramdaman ni Chen Bawang na siya ay tinamaan ng kidlat at nagsuka ng dugo. Sa totoo lang, bilang isang ninuno ng ika-88 na antas, may gagawin siya sa mga kabataan. Ito ay talagang napaka-nakakahiya. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Mayroong walang katulad na mga kayamanan sa Immortal Palace na ito. Hanggat makukuha niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makalusot at maging level 90. Sulit ang lahat para sa tagumpay. Tinitigan niya si Lin Zuan na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, "Boy, bibigyan kita ng huling pagkakataon para ibigay ang mga gamit mo." Sa kanyang opinyon, si Lin Zuan at ang iba ay tiyak na nakakuha ng isang kayamanan. Kumunot ang noo ni Lin Zuan. Inilabas ng Sheer Sword God na nasa tabi niya ang kanyang magic sword at itinutok ito sa langit. Malamig niyang sinabi, "Matandang lalaki, ikaw ang pinakamalakas, ngunit ano? Huwag kalimutan, kami ay miyembro ng Samsara Sect. Nasa labas ang mga malalakas nating lalaki, maglakas loob ka bang salakayin kami? Lumabas ka na. Kahanga-hanga ba ang Samsara Sect?" Si Ancestor Hunter Tian ay sumangot ng malamig, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakabangis. Sinabi niya, "Ngayon, wala rito ang iyong ninuno. Sino ang makakapigil sa akin? Bukod dito, ang iyong Samsara Sect ay walang mga kaaway. Sa pagkakaalam ko, ang Chen-kun Immortal Sect ay ang Immortal Imperial Clan. Wala akong magandang relasyon sa iyo. Kapag dumating ang panahon, maaari bang kumilos ang iyong ninuno na si Zhao Wuji laban sa akin?" Hindi pa sigurado. Sa pagtatapos ng pangungusap, malamig na sinabi ni Hunter Sky Patriarch. "Wala na akong pasensya. Dahil hindi mo ibibigay, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Sa pagbagsak ng mga salita, lumalakas ang kapangyarihan sa kanya. Dumagundong ang buong mundo. Si Sheer Sword God at ang iba pa ay inalog ng puwersang ito at patuloy na umatras. Namumutla sila. Ang mahinang si Chen Bawang at ang iba pa ay nagsusuka na ng dugo. Walang paraan, masyadong malakas. Ito ang ika-88 na antas ng Hari ng Diyos, ganap na nakahihigit sa kanila. Natatakot ako na si Lin Zuan at ang batang God of War lang ang makakalaban nila. Nang maramdaman ni Lin Zuan ang kapangyarihang ito, naging malungkot ang kanyang mukha. "Damn that old guy, he used his power to bully others. Sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang banal na espada sa kamay ni Lin Zuan. Ito ay ang Heavenly Sword. Dati, si Lin Zuan at ang batang God of War ay nagduel. Hindi niya ginamit ang banal na espadang ito. Ngayon, nakaharap sa 88th level na ninuno, kinuha niya ang Heavenly Sword. Ang matulis na enerhiya ng espada ay kumislap at tumagos sa langit at lupa. Sa di kalayuan, halos lumabas sa kanilang mga ulo ang mga mata ng mga mula sa Chen-kun Immortal Sect. Isang matanda ang bumulalas, Sky Sword. Ito ang banal na sandata ng Chen-kun Sword God. Paano ito nasa kamay ng kalaban? Hindi kaya nahulog na ang Chen-kun Sword God? Hindi kaya siya ang pinatay ng batang ito? Paano kaya naging ganito? Baliw talaga sila. Nag-collapse sila. Ang Chen-kun Sword God ay ang kanilang walang katulad na henyo. Ang hinaharap ay walang limitasyon. Nahulog talaga siya sa kamay ng kalaban. Mapot. Kasuklam-suklam talaga. Ang batang ito ay dapat patayin upang ipaghiganti ang Chen-kun Sword God. Nakita ni Ancestor Hunter Tian sa langit si Lin Zuan na inilabas ang banal na espada. Ang kanyang mukha ay naging ganap na madilim. "Maliit na bagay, inatake niya talaga ako. Hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay." Boom! Sa susunod na sandali, ang ninuno ni Hunter Sky ay nagwagayway ng kanyang kamay. Mabilis na nahulog ang isang palad. Sa palad ng kanyang kamay, ang banal na kapangyarihan ay napakalakas na ang buong mundo ay nawasak. Sunod-sunod na umatras ang mga nakapaligid na matatandang hari ng Diyos. Hindi nila kayang labanan ang gayong kapangyarihan. Gustong lumaban ni Sheer Sword God at ng iba pa. Gayunpaman, bumagsak ang palad na ito at tila direktang pinigilan ang mga ito. "Umatras kayo at hayaan mo akong sumama." Ikinaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay at ipinadala si Sheer Sword God, Chen Bawang at iba pa sa isang malayong lugar.
Tapos tumingala siya sa langit. Isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Para siyang banal na espada, mayabang sa langit at lupa. Ang mga daloy ng maliwanag na enerhiya ng espada ay tumagos sa kalangitan. Napakalakas talaga ni Lin Xuan sa sandaling ito. Tulad ng isang Diyos na walang talo. Boom! Inihagis niya ang Sky Divine Sword sa kanyang kamay at tumama ng kakaibang suntok. Nabangga ang malaking kamay ng kalaban sa langit. Isang dumadagandong na tunog ang dumating, at ang lahat sa loob ng 4 na linggo ay naging abo. Tanging si Lin Xuan lamang ang nakatayo doon ng may pagmamalaki. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, napasigaw silang lahat. Na-block. Hinarang talaga ito ni Lin Xuan. Gaya ng inaasahan sa isang walang katulad na henyo na natalo ang batang God of War. Sigurado, makakalaban niya ang 88th level na God King. Si Sheer Sword God at ang iba pa ay nasa sabik din. Dati, nag-aalala talaga sila. Ngayon, nang makita nila ang eksenang ito, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Matandang lalaki, ito ay masyadong walang muwang sa gustong gumawa ng aksyon laban sa kanila. Si Lin Xuan ay hindi mas mahina kaysa sa 88 antas ng pag-iral. Patayin! Galit na umungal si Lin Xuan, iniwagayway ang Heavenly Sword, at hinampas ang Hunting Ancestor. Nabaliw ang mga ninuno ni Hunter Sky. Ang maliit na 50 antas na hari ng Diyos ay nang-ahas na makipagkompetensya sa kanya. Muli niyang ikinaway ang kamay at mabilis na lumapit. Sabay na nag-away ang dalawa. Sa isang kisap mata, 12 ng galaw ang pinaglabanan ng dalawa, at mahirap sabihin kung sino ang nanalo. Natigilan si Ancestor Hunter Tian. Paano ito posible? Nakaka-drawing talaga ang kalaban sa kanya. Ito ba ay isang henyo na hindi mas mahina kaysa sa batang Diyos ng digmaan? Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraang pakikipaglaban ni Lin Xuan sa batang henyo. Sa makatuwid, minamaliit din niya ang lakas ni Lin Xuan. Ngayon pagkatapos ng laban, alam na niya. Minamaliit niya ang kabilang partido. Nagulat din ang mga matatanda sa di kalayuan nang makita nila ang tagpong ito. Masyadong malakas. Sobrang lakas talaga. Ang Long Zone na ito ay sadyang walang talo. Nasa level 50 lang ang kalaban ngayon. Kung tumaas muli ang cultivation level ng kalaban, umabot sa level 80, o level 85. Gaano kalakas iyon? Tinatayang sa oras na iyon, direktang hamanin ko ang ninuno sa 3 baitang, si Lin Xuan at ang ninuno na ito sa 88 antas ay pantay na lumalaban. Natigilan ang lahat, kung kailan naisip nila na magpapatuloy ang labanang ito. Ang isa pang figure ay kumilos. Ang batang Diyos ng digmaan ay muling lumundag sa langit. Inihagis niya ang Divine King Body. Ang malakas na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sinuntok at pinatay niya ang 88th level na ninuno. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang 88th level na ninuno ay na-knock-away. Siya at si Lin Xuan ay lumaban ng buong lakas, hindi inaasahan na may makakagawa ng palihim na pag-atake. At, ito ay matagumpay. Parang meteorite, bumagsak siya sa malayo at nabasag ang kawalan. Siya ay sumigaw, ang kanyang likod ay nahati, at ang banal na dugo ay damanak. Mapot! Sino ito? Isang matandang mukha na may mabangis na dagandong. Lumingon siya at nakita niyang ito ang batang God of War. Umungol siya, naglakas loob ka bang salakayin ako? Ang batang Diyos ng digmaan ay malamig na sumigaw, matandang lalaki, umalis ka rito. Galit na galit ang batang Diyos ng digmaan. Originally, ito ay tulad ng napagkasunduan dati. Susunod, nasa kanila, ang Earth Spirit Clan, upang sugpuin ang meteor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na matandang halimaw. Direkta nitong sinira ang lahat ng kanilang mga plano. Siya ay natural na labis na galit. Sa sandaling ito, handa siyang makipagsanib puwersa muli kay Lin Xuan para harapin ang matandang halimaw na ito. Sabay silang kumilos at sinimulang sugpuin ang 88 na antas na ninuno. Ang ninunong ito ay lubhang makapangyarihan. Gayunpaman, sa pagharap sa dalawang binata sa sandaling ito, talagang pinigilan siya. Hindi kalaban. Hindi nagtagal, muli siyang nasugatan, at ang langit ay nabahira ng pula ng banal na dugo. Ang ninuno na ito ay gumawa ng isang kahabag-habag na tunog. He roared, "Damn boy! Kayong dalawa, hintayin mo lang ako."
Siya ay naging isang stream ng liwanag at lumipad sa malayo. Nakatakas. Natigilan ang lahat. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang 88th level na ninuno ay napakalakas at tulad ng isang master. Tumakas talaga siya. Masyadong malakas ang dalawang binata na ito. Sa wakas nakaalis na. Nakahinga ng maluwag ang batang God of War, at pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Lin Xuan. Ngumiti si Lin Xuan, iwinagayway ang kanyang kamay at nagsabi, "Please, turn muna." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lin Xuan ang mga tao mula sa Reincarnation Sect at tumabi. "Salamat po." Ang batang Diyos ng digmaan ay labis ding nasa sabik. Tila totoo si Lin Xuan sa kanyang sinabi. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa mga katribang nasa likuran niya, "Halika rito dali." Ang mga mula sa Earth Spirit Clan ay tuwang-tuwa ring sumugod. Susunod, nagsimula silang mag-set up ng mga pormasayon, naghahanda upang sugpuin ang isang bulalakaw. Sa kabilang panig, tumabi si Lin Xuan at ang iba pa. Pinag-aralan ni Lin Xuan ang sinaunang anteng-anteng sa kanyang kamay. Isinama niya ang mga dakilang batas ng kanyang katawan sa mga banal na rune. Sa pagpasok ng batas, muling namumulaklak ang anteng-anteng, na may maliwanag na liwanag. May lumabas dito, isa-isang, avenue lines. Kasabay nito, muling umikot ang apoy ng apoy sa harap. Ang ilang apoy sa apoy ng apoy ay talagang lumipad palabas. Lumilipad patungo kay Lin Xuan. Sa wakas, lumipad siya sa anteng-anteng na ito. Natigilan si Lin Xuan at nagpatuloy sa pagtataguyod ng batas ng dakilang abenida. Nakita ko na ang anteng-anteng na ito ay naging mas maningning. Sa wakas, direktang lumipad ito sa hangin. Mabilis itong umikot, na bumubuo ng isang maliit na puyo ng tubig. Simulan ang pagsipsip ng kapangyarihan sa apoy ng apoy. Sa huli, lumipad ang napakalaking apoy. Mabilis na sumabog ang isang nakakatakot na banal na aura ng apoy. Natigilan ang mga tao sa paligid. Shen Bawang, Sheer Sword God, excited din sila. Nanginginig lahat ng katawan nila. Dahil nararamdaman nila ito. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihang nakalap ng apoy na anteng-anteng ay napakatakot. Ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang meteor. Innate Tao Fire. Ang nakondensed sa pagkakataong ito ay tiyak na ang likas na apoy ng tao. Napansin din ng Earth Spirit Clan ang aura na ito. Napalingon sila. Nang tingnan nila ang eksenang ito, nagulat sila. Ano ito? Ang sabi ng batang Diyos ng digmaan, mukhang nagtagumpay sila. Dapat related sa shooting star ang anteng-anteng na yan. Mabilis din kaming kumilos. Ang mga tao ng Earth Spirit Clan ay tumigil sa pagkaantala at mabilis na kumilos. Para kay Lin Xuan, nasa kamay niya ang Flame Talisman. Isang mas nakakatakot na aura ang pinakawalan. Sa huli, kahit ang mga ninuno at mga Super Elder ay naglalaban sa labas ng Immortal Palace. Naramdaman ito ng lahat. Laking gulat din nila. Anong uri ng kapangyarihan ng apoy ito? Nakakatakot kaya? Lalong tuwang-tuwa si Zhao Wuji. Innate Tao Fire. Ito ay dapat na ang likas na apoy ng tao. Hahaha. Sa wakas ay lumitaw ang apoy na ito. Hindi ko alam, sino ang nakakuha nito. Kabilang panig, sa Immortal Palace, ang 88th level na ninuno ay nasugatan noon. Nagngangalit din ang kanyang mga ngipin. Nakita niya ang mahiwagang apoy sa kamay ni Lin Xuan, at ang kanyang mga mata ay namula sa selos. Damn it, talagang may kayamanan ang batang ito. Sayang naman. Masyadong malakas ang kalaban at hindi niya ito maalis. Lalong lumungkot ang mukha niya. Sa oras na ito, sumiklab muli ang labanan sa unahan. Ang Earth Spirit Clan ay nagsimulang sugpuin ang isang bulalakaw. Isang malaking labanan. Nagtagumpay din sila. Isang misteryosong flame rune ang lumitaw din sa mga kamay ng batang God of War. Ginamit niya ang flame rune na ito upang sumipsip ng kapangyarihan ng apoy mula sa apoy ng apoy. Nang makita nila ang eksenang ito, muling nabigla ang lahat. Natigilan din ang sugatang Ancestor Hunter. Naiintindihan na niya ngayon na ang mga kayamanan ay ang mga meteor na ito. Kung alam niya ng mas maaga, diretso niyang sinalakay ang mga bulalakaw na ito. Bakit pinukaw si Lin Xuan? Maghintay hanggang sa susunod na lilito muli ang meteor. Ang Patriarch of Hunting Heaven ay kumilos na parang baliw. Ang meteor ay mas malakas kaysa sa naisip niya.
Gayunpaman, ang Patriarch Hunting ay isang malakas na tao sa antas 88 pagkatapos ng lahat. Kahit na nasa panganib ang kanyang buhay, pinigilan niya ang isang shooting star. Hahaha, nakuha ko rin. Si Ancestor Huntian ay tumingala sa langit at tumawa, labis na nasa sabik. Ang ibang mga tao ay sobrang inggit nang makita nila ang eksenang ito. May nagsabi, subukan nating muli. Iyon ay, bagaman hindi ako makakapunta sa isang magandang lokasyon. Gayunpaman, ang trajectory ng meteor na ito ay napakahaba. Lagi tayong may pagkakataon na kumilos. Sumunod, sumiklab muli ang digmaan. Ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya at sekta ay galit na sinusubukang agawin ang bulalakaw. Napakaraming tulad ng mga meteor. Sa kasalukuyan, 3 lang ang nasupil. Muling kumilos si Lin Xuan at ang iba pa. Dumating na naman sila sa perpektong lugar na iyon. Pagkatapos ng isang malaking labanan, nakuha nila ang pangalawang apoy na anteng-anteng. Susunod, pinangunahan ng Diyos ng digmaan ang mga tao ng angkan ng Earth Spirit na kumilos muli. Nang makita ni Patriarch Huntian ang eksenang ito, naintindihan din niya. Si Lin Xuan at ang batang God of War ay nasa isang lugar kung saan pinakamadaling supilan ang meteor. Ito ay kung saan ang bulalakaw ay nasa pinakamahina. Ang ibang mga lugar ay mas mahirap. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na makipagkumpetensya muli kay Lin Xuan at sa iba pa. Nagpatuloy din siya sa paghahanap ng pangalawang bulalakaw. Si Lin Xuan at ang iba pa ay nag-activate ng 2 flame talismans. Nagsimula sa sumipsip crazily, ang kapangyarihan sa apoy puyo ng tubig. Parami ng parami ang mga apoy ng Daoist na nagtitipon sa kanilang panig. Sa huli, si Patriarch Hunter ay nagpapanik. Hindi na siya nang agaw. Sa halip, mabilis niyang ginamit ang apoy na anteng-anteng upang makuha ang kapangyarihan ng banal na apoy. Kung hindi, kung huli na, ang kapangyarihan ng banal na apoy ay maa-absorb ni Lin Xuan. Yun lang. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Si Lin Xuan at ang iba ay nakakuha ng 5 flame talismans. Nakakuha ng 4 ang batang God of War. Kung mas malayo ka, mas lumalakas ang apoy at mas mahirap itong supilan. Pinipigilan pa rin nila ang pang-5. Gayunpaman, tila mahirap magtagumpay sa maikling panahon. Kaya, sumuko na lang sila. Simulan mong gamitin ang lahat ng iyong lakas upang i-activate ang 4 na anteng-anteng ng apoy upang makuha ang kapangyarihan. Pinigilan ng Hunting God King ang 2 sa kanila. Siya ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang magagawa. Yung iba naman, walang nahanap. Nag-collapse silang lahat. Nakatingin lang sila nang walang magawa habang hinihigop ng iilang tao sa harap nila ang likas na Dao Fire. Sa araw na ito, maraming malalaking puwersa ang lumabas. Kaagad pagkatapos, ang napakalaking banal na kapangyarihan ay lumusot sa buong mundo. Napalingon ang lahat. Ilang figure ang natagpuan, na nagmumula sa labas ng Immortal Palace. Yung mga ninuno noon, sa wakas nakapasok na. Napasigaw ang lahat. Ang mga matatanda ng Chen-kun Immortal Sect at ang Immortal Earth Clan ay mas nasasabik. Nandito ang ninuno. Magaling, kaya nilang lumaban.